A student with autism, okay, participates in a group activity but does not initiate conversation and cannot correctly interpret a classmate's sarcasm. So this difficulty is di narinig yung effects. Talaga ba? Ayan. So this difficulty is best explained by a deficit in what? Working memory ba? Phonological processing ba? Or theory of mind? Or visual spatial reasoning? Okay. So for question number 2, ang tumpak na kasagutan natin ay letter B. Sure na ba kayo? Sure na ba kayo dyan? Major si Prof. Ed. Okay, Prof. Ed po ito. Prof. Ed, Special Needs Education related. Okay. Phonological, hi. So ang tumpak na kasagutan ay letter C. Letter C, or tinatawag natin ng TOM, no? Ito yung kakayahan ng isang tao na unawain na ang ibang tao ay may sariling pag-iisip, kaalaman, paniniwala, emosyon at motibo na iba sa kaniyang sarili. So para ito yung kakayahan nila na basahin ang isip ng kapwa o lumagay sa sapatos ng iba, or what we call the perspective taking. So ito yung mga possible reasons kung bakit dyan. Ang tawag kasi dito, we have the sarcasm blind spot. So focus natin dito yan, okay? Sarcasm blind spot. Ang sarcasm kasi, nangangailangan siya ng pag-unawa na ang sinasabi ng isang tao ay kabaliktaran ng kanyang tunay na iniisip. Okay, for example, wow, galing mo naman. Parang ganon. Medyo pabalang yung tono. So dahil yung bata meron siyang autism, madalas meron po silang kahinaan when it comes to the theory of mind. Hindi nila makuha yung nakatagong intention niya. So iniisip nila kung ano yung literal na binatawang salita. Yun yung parang literal thinking. Okay? When it comes to social interaction deficit din, dahil mahirap para sa kanila na hulaan kung ano ang magiging reaction or interest ng iba, nahihirapan sila mag-initiate, okay? Or magsimula ng natural na makikipagkapwa tao. Kaya sabi dito, hindi siya makapag-initiate ng conversation. So bakit mali yung working memory? First of all, pagdating po sa working memory, actually ito yung panandali ang imbak ng brain para humawak at mag-process ng information. So for example, pag-aalala sa parang sinasabing number habang kinukwenta mo yan. Okay? Ang hindi makuha ang sarcasm, hindi problem when it comes to the memory, kundi yun yung pag-unawa sa social context. Kapag naman sinabi natin na phonological processing, ayan, marami ako nakita na sumagot ng letter B. Actually, phonological processing, ito yung kakayahan natin makarinig, makilala at manipulahin natin yung mga tunog ng mga wika or what we call the phonemes. Ito yung parang core deficit na usually nakikita natin for those who have dyslexia, no, when it comes to reading. So ang student with autism kasi, maaring meron siyang okay yung kanyang pandinig at pagbigas ng mga salita, pero hindi lang niya mailagay into context or into social context. Pagdating naman sa visual spatial reasoning, ito yung kakayahan na mag-visualize ng mga images, yung mga hugis o kaya yung spaces, no, sa iyong brain. Okay? So gaya ng pagbuo natin ng puzzle, pagbasa ng mga maps, ganyan. So sa katunayan, actually maraming mga students with autism yung magaling when it comes to visual spatial reasoning. Okay, lumalabas po mga yan, coach. Yes, possible po, no? Lumabas yung mga ganitong questions sa ating professional education.